Hallelujah. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagmasdan ninyo ang mahal na Birhen sa ating harapan. Narito ang iyong ina. Narito ang ating ina sa paanan ni Jesus Nazareno, sa paanan ng kahoy na krus. Ganyan ang larawan natin sa paanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tila bagang sa paglapit natin sa poon, parang tinatarak ng mga balaraw ang ating puso sa ating mga dinadala, sa ating mga pinapasan. At ang lahat ng ito ay idinudulog natin sa Panginoong Jesus na tulungan tayo at samahan tayo sa pagpasa natin ng ating mga sariling krus. Ngunit narito sa Maria, ang ating mahal na ina. Kasakasama natin, kalakbay natin, kasalo natin sa ating mga pagdurusa, kasali natin sa paglalakbay. Narito siya sa atin, sa piling natin, narito sa loob ng simbahan. Kaisa natin, kasama natin ang mahal na ina sa ating mga pinagdaraanan. Isa sa mga palatandaan na tayo ay nagmamahal kung tayo ay marunong magtiis para sa ating minamahal. Meron ba kayong ganitong damdamin sa sino mang inyong minamahal? Napagtitiisan niyo ba ang kanyang ugali? Napagtitiisan niyo ba ang pagsama sa kanya habang buhay, buong buhay? Meron ba kayong mga minamahal at natutunan ba nating magtiis at magsakripisyo alang-alang sa ating minamahal? Si Maria, mula nung si Jesus ay maisilang sa mundong ito, hanggang sa mailibing ang kanyang nag-iisang anak, dila niya ito sa kanyang isip at puso, pinagbulay-bulayan na nangyayari sa buhay ng kanyang anak, tiniis ang lahat kahit na doon nakatayo sa ibabaw sa harapan ng krus, siya ay nakatindig kahit na unti-unting namamatay at nalugutan ng hininga ang kanyang anak. Minamahal ko mga kapatid, ilang balaraw ang inilagay sa puso ni Maria. Ilang balaraw ang tinarak sa kanyang puso at naging sanhi ng kanyang pagtitiis, ng kanyang hapis at ng kanyang pagdalamhati. At ito ngayon ang ginugunita natin sa araw na ito upang sabihin sa atin, minamahal ko mga kaibigan, hindi ka nag-iisa sa iyong mga pinagdaraanan. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pinapasan at mga tiisin. Hindi ka nag-iisa sa iyong pagdadalamhati. Kahit na ang ina ng ating Panginoong Hesus
ay hindi nakaligtas sa maraming pagtitiis na ito, tayo pa kayang nagsusumikap na sumunod sa kanyang anak? Idulog natin, minamahal ko mga kapatid, sa mahal na pong Diyos Nazareno, ano ba ang mga balaraw na ito na nakatarak sa ating puso ngayon? Ito ay pakikiisa kay Maria at pakikibahagi ni Maria sa ating mga pinapasan upang hindi tayo panghinaan ng loob, upang hindi tayo masiraan ng loob. Narito tayo, tinatanghal si Maria sa ating gitna, kahit na siya'y punong-puno ng hapis sa kanyang mukha, kahit siya'y punong-puno ng pagdadalamhati sa kanyang puso, upang samahan tayo sa ating mga pinagdaraanan. Kaya nga sa ibabaw ng krus, nung makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad, ginang, narito ang iyong anak. Ipinagbilin tayo bilang mga kapatid ni Jesus kay Maria. Kaya nga tayo bilang isang bayan ng Diyos, tayo ang nagmamahal sa mahal na ina, sapagkat alam natin na kapag tayo ay nagpahayag ng pagmamahal sa ating inang si Maria, ito ay pagpapakita at pagmamalas ng pagmamahal natin sa kanyang anak na si Jesus. Hindi natin masasabing mahal natin ang mahal na poon kung hindi natin sinisinta ang mahal na ina. At pagkatapos naman, nung ibilin tayo sa mahal na ina, sabi sa isang alagad, narito ang iyong ina. Tanggapin mo ang aking nanay. Iuwi mo sa iyong bahay ang aking nanay. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sino kaya ang pinatutungkulan ni Jesus? Narito ang iyong ina. Marahil una ay ang ating inang si Maria. Tayo ay deboto rin, hindi lang ng mahal na Panginoon Nazareno, kundi ng mahal na Birhen. Tayo ay nagsusumikap na makalapit si Maria, tayo nagdadasal ng Santo Rosario, tayo'y humihingi ng dasal sa Kanya. Pero higit doon, sinasabi sa atin ni Jesus, narito ang iyong ina, ang larawan ng simbahan, narito ang inang simbahan. Kaya minamahal ko mga kaibigan, tayo man ay kasama at kabahagi ng isang simbahang ito, iuwi natin ang ating simbahan sa ating sariling tahanan. Kung naghahanap tayo ng mabuting halimbawa ng isang miyembro ng simbahan, tularan si Maria. Ang kanyang mabuting halimbawa ay larawan ng kaganapan ng isang simbahan. Kaya ngayon, sa araw ng pagdadalamhati ni Maria, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Dalhin natin sa ibabaw ng krus, sa paanan ni Jesus, ang ating mga pinapasan, ang ating mga daladalahin. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pinagdaraanan. Unang-una kasama natin si Jesus sa pagbubuhat ng krus at sinasamahan tayo ni Maria mula pa noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng simbahan na lakbayin natin ang kaganapan ng buhay. Meron ka bang mga tinitiis? Meron ka bang mga sakripisyo mga sandaling ito? Ang lahat ng ito ay mayroong bunga kung ito'y sasamahan mo ng pananampalataya. Kaya narito si Maria, tanggapin natin ang ating ina, kasama natin at kasalo natin. At gayon din naman, tayong mga kapatid ni Jesus, ibinilin tayo sa mahal na ina upang kanyang kalingain, upang kanyang yakapin, upang kanyang kanlungin hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Kaya't palakpakan natin si Maria, ang ating ina.